So what's up guys? This is PJ Lapachero again. And it's a Saturday afternoon. So ngayon ay on the way tayo sa church para mag-practice para sa ating service tomorrow morning. So yes, ako po ay part ng worship team ng aming simbahan. And ako nga po pala ay isang Christian, born again Christian to be specific. And ang aming pong simbahan ay isang full gospel na church, meaning ang lahat po ng aming o lahat ng katuruan sa church po ay naka-base lamang po sa Biblia. So nag-start nga po ako sa worship team bilang rhythm guitar. So acoustic guitar po yung hinahawakan natin. And since doon po tayo may background sa pagtugtog ng acoustic guitar. Then at the same time, ako rin po ay backup singer din po while playing yung acoustic guitar. And then nung medyo kulang kami ng tao, dumating yung time na medyo kulang kami ng tao, nawala kami ng bahista. So nag-train ako ng bass. And then eventually ay nalipat din sa bilang isang bass player. So ngayon sa mga oras na ito, sa mga panahon na ito, ay sufficient naman na yung part ng or yung worship team. So ano na kami, umiikot na kami. So minsan nalalagay ako sa bass, minsan naman sa acoustic. So bakit ko nga ba nabanggit itong mga bagay na to? If you will notice sa mga previous na videos natin, I post Bible verses right before ng ating video. And hindi yun random verses lang. Gusto ko lang kahit papaano, syempre, ay makapag-spread ng good news. Especially ngayon na ang ating YouTube channel ay meron ng, as of this video, meron ng nasa around 120 subscribers. So, shoutout sa ating 120 subscribers ng channel na ito and maraming salamat po sa pag-subscribe sa ating channel and sa panonood na rin ng ating mga videos. Ayan, so basically, gusto ko nga kahit papaano na makapag-spread ng good news sa ating mga subscribers and sa mga nakakapanood na rin ng mga videos na ito, ng mga videos na ina-upload natin. So this afternoon, meron lamang akong nais ibahagi sa inyo. Parang gusto ko lang may maikwento sa inyo habang bumabiyahe tayo papunta sa church. So I believe most of us ay aware tayo na tayo mga tao ay makasalanan. We have sinned. Meron pang mga kanta na compose na may connection sa pagiging makasalanan ng mga tao. And actually, biblical, ibig sabihin, Bible na rin mismo yung nagsabi na lahat po ng tao ay nagkasala at walang sino man yung nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, walang tao yung nakaabot or nakamit sa standard ng Diyos. Mababasa natin yan sa Romans chapter 3, verse 23. So, lahat as in, lahat ng tao, lahat ng kilala mo, lahat ng kaibigan mo, mga kamag-anak mo, lahat ng taong kilala mo dito sa mundong ito, kahit hindi man yan personal, ay lahat po tayo ay nagkasala. Wala pong naging exempted sa kasalanan. So ano naman kung lahat ng tao nagkasala, wala naman palang exempted. Yes, totoo po yun. Ang problema, yung mga kasalanan po natin na nagagawa sa bawat araw, maliit man po yan or malaki. Maliit man yan, kasalanan pa rin yan. Lahat po yun, merong akibat na kabayaran. Meron pong parusa na nag-aabang sa ating mga tao dahil po sa mga kasalanan po natin. So yung kaparusahan sa ating mga kasalanan ay wala pong iba kundi kamatayan. Mabasa po natin yan sa Romans chapter 6, verse 23. Paano yun? Lahat naman tayo, namamatay naman talaga lahat ng tao, di ba? Either dahil sa edad, dahil sa sakit, or dahil sa mga unforeseen na mga circumstances like mga aksidente. So ibig sabihin, lahat tayo magbabayad sa kasalanan. I mean, lahat tayo nagbabayad sa kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan. So yung kamatayan na binanggit dito po sa verse na ito ay spiritual na kamatayan. Yung tinutukoy po sa verse na ito na once na ang physical po nating katawan ay pumanaw na, ay ang ating spiritual na katawan naman ay magsasuffer ng second death or nung pangalawang kamatayan wherein mapupunta ang ating spiritual na katawan sa dagat-dagatang apoy or sa impyerno. Once na ang isang spiritual na katawan ay napunta po sa impyerno, ay doon na po siya mag-i-stay at magsasuffer forever. Walang hanggan na po yun and wala pong exit sa lugar na yun. Ibig sabihin, once na ang isang spiritual body ay napunta sa lugar na yun, doon na po siya panghabang buhay. Pero ganito po kabait at ganito po
tayo. Ganito po kumbaga ganito kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin ng mga tao na hindi niya hinayaan na tayong mga tao ay basta-basta mapupunta doon sa lugar na yon. Doon sa, kumbaga hindi niya hinayaan na ang mga tao ay basta-basta na lang maparusahan sa impyerno. Ang ginawa niya, pinadala niya si Jesus Christ para sa ating mga tao. Sabi niya sa Romans chapter 5 verse 8, and nire-rephrase ko na lang po yung mga verses, pero ilalagay ko po sa video yung exact na verse. Pero ang sabi niya sa Romans 5:8, pinamahalas po ng Diyos yung pag-ibig niya sa pamamagitan ni Kristo. So, paanong paraan na kahit tayo ay mga makasalanan, namatay po si Jesucristo sa krus po ng Kalbaryo para lamang sa isang dahilan, at yun po ay ang tubusin tayo, no, mula sa mga kasalanan po natin. So kahit saan ka pumunta, wala ka nang mahanap na gano'n, na taong magsasakripisyo para lang maiiwas ka mula sa kapahamakan, na handang ialay yung kanyang buhay, sarili niyang buhay, di ba, para lang iiwas ka sa siguradong kapahamakan. Kasi yung naghihintay po sa atin bilang kaparusahan ng ating mga kasalanan, yun po ay sigurado. 100% doon tayo dapat pumunta. Kasi nga, nagkasala po tayo. Pero dahil nga po, mahal tayo ng Diyos, ay pinadala niya si Jesus para hindi tayo basta-basta mapahamak. So dahil nga po sa ginawa ni Jesus, no, sa krus ng Kalbaryo, dahil inako niya yung ating mga kasalanan, kung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. So yung Romans chapter 6 verse 23 na unang nagsabi na mayroong kabayaran yung ating mga kasalanan, which is kamatayan, ay may karugtong. Yung sabi ng karugtong niya, ang walang bayad na kaloob ng Diyos. Take note, walang bayad, libre. Saan ka makakita ng libre pa? Sa mundo po natin ngayon, bihira na lang. Pero sabi niya doon, ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. So imbes na kaparusahan, which is kamatayan na walang hanggan forever, yung dapat na dadanasin natin, so imbes nga na kamatayan or kaparusahan yung dapat na danasin natin, ay binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makaiwas mula sa siguradong kapahamakan. At yun nga ay sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, ang tanong ngayon, ano yung kailangan natin gawin para instead na tayo ay mapahamak, instead na tayo ay mapunta sa dagat-dagatang apoy at magdusa doon forever, ay matamasa natin yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, sa piling ng Panginoong Yesus. Simple lang po yung kailangan po natin gawin. At ulitin ko po, libre na po itong ibinigay ng Diyos. Yung buhay na walang hanggan, yung kaligtasan, libre na po niyang ibinigay. No, wala kang dapat bayaran, di ka dapat gumastos, no, para lang makuha mo tong buhay na walang hanggan na to, itong kaligtasan na ito. So sabi niya po dito sa Romans chapter 10 verse 9, ito lang po yung kailangan natin gawin. Again, i-rephrase ko po yung verse, pero ilalagay ko po sa video yung exact na sinasabi ng verse. So sabi niya, kung ipapahayag ng iyong mga labi, ng iyong bibig na si Jesus ang Panginoon, at buong puso kang sasampalataya sa Kanya, ikaw ay maliligtas. So di ba? Napakadali lang ng kailangan natin gawin. Kailangan lang nating i-declare, kailangan lang nating sambitin sa ating mga labi na si Jesus ay Panginoon, at kailangan lang nating sumampalataya sa Kanya ng buong puso. At ang pangako niya doon, tayo ay maliligtas. So kung napapanood mo man ang video na ito, I hope na ma-realize mo kung gaano kakamahal ng Panginoon, gaano kakamahal ng Diyos, na inilatag niya na lahat ng kaparaanan para lang hindi tayo mapahamak, para lang hindi na natin maranasan pa yung walang hanggang kamatayan, yung walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Binigay niya na lahat ng means para lang makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan sa langit. So, kailangan mo lang gawin, kung napapanood mo ang video na ito, kailangan mo lang sambitin sa iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon, at kailangan mo lang sumampalataya ng buong puso sa Kanya, at ikaw ay maliligtas. Alright, so nandito na tayo sa church, and kung ikaw ay interesado, no, na mapabilang sa kaharian ng Diyos, makuha yung kaligtasan na ino-offer ng Diyos ng libre, ay ni-invite kita, no, sa isang short prayer. Sasabayan mo lang yung panalangin na ito. Ito yung panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. So hindi relihiyon, hindi simbahan yung tatanggapin mo sa oras na ito, kundi ang Panginoong Yesus at ang kaligtasan na ino-offer niya sa atin ng libre. So sabayan mo ako sa isang maikling panalangin na ito. Panginoon, humingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Simula nung ako'y bata pa hanggang sa kasalukuyan, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas.
pumasok ka sa aking puso at ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Maraming salamat po, pangalan ni Jesus. Amen. Yan, so ganun lamang po kaikli yung panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon at sa pamamagitan nun ay nakuha na natin no, yung kaligtasan na ino-offer ng libre sa Panginoon. So ano ang next step? Ang susunod na step, maaari kang maghanap no, ng isang Christian church na malapit sa inyo, isang full gospel na simbahan na malapit sa inyo para kung sa ganun, syempre, ay mas lumago tayo, mas lumalim tayo sa relasyon natin sa ating Panginoon. Kasi kung meron mang makakapagligtas sa atin habang tayo ay nabubuhay kasi hindi pa naman tayo patay agad di ba? Nung tinanggap natin ng Panginoon, buhay pa tayo. So, may buhay pa tayong tatahakin habang tayo ay nandito sa mundo. So, it is best na ikaw ay makapaghanap ng isang Christian church, isang full gospel na simbahan na malapit sa inyo para mas lumalim yung relasyon mo sa Panginoong Jesus. So, ito nga pala yung aming church. No, kung dito ka lang, taga dito ka sa Marikina, pwede ka naming imbitahan dito sa aming simbahan. Pangalan po ng aming church ay Glory to the Redeemer Yeshua Incorporated. Matatagpuan po yan dito sa number 30, Raha Soliman, Marikina City. So, ilalagay ko na lang din sa video yung exact address no, kung saan mo matatagpuan ang aming church. So, meron kaming gawain every Sunday. 9 a.m. Nagsisimula kami ng 9 a.m. Yan. So, kung taga dito ka lang, invite ka namin hit sa aming church. So, again, maraming salamat sa panonood ng video na ito. This is PJ Lacuachero and hopefully ay magkita-kita tayo. So, God bless everyone and ingat-ingat ang bawat isa.